Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is kapalad ng mga taong gumagawa ng kapayapaan pagkat sila ay pagharian ng ating Diyos ang magbuhay na nasa langit. Ganito po yan eh. So kung ikaw isang taong nagpaplano ng kaguluhan para sa kapwa-tao mo, ng kasamaan, so kasuklam-suklam po yun sa mata ng ating Diyos Ama. So gumawa lang po tayo ng kapayapaan para makakamit natin ang buhay na walang hanggan doon sa kalangitan na kasama ating tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila po ating mga tatlong Diyos na pangpatnubay at gumagabay sa atin. Ang Diyos Amang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos Anak, ating tagapagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo na gumagabay, papatnubay sa atin sa araw-araw. So kung isa kang taong hindi gumagawa ng gulo, puro ng kapayapaan, napapabuti ang kapwa-tao mo na walang mapahamak, ay kalugod-lugod ka sa ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ. Kasi sa iyo na yung kapayapaan na hinihingi ng iyong kapwa-tao. Kasi ang taong magulo, wala to kasi itong mga Diyos eh. Panay gulo lang, rayon, away, bully, chismis, kung masasamang iniisip sa kapwa-tao, gulo nga, di ba? Pero ang isang tao, puro kapayapaan lang iniisip, mapayapang buhay, pagturi niya sa kapwa-tao niya, pagtulong, mapabuting kapwa-tao niya, ang mamamayan niya, ang bansa niya, hindi gumagawa ng gulo o kasamaan, hindi nagiging makasarili, bagkos pinapairal lang sa sarili niya yung kabutihan. Kasi itong mga tao na ito may mga taong naghahangad ng kapayapaan para sa bansa niya, sa kapwa-tao niya. Ito talagang mga mabubuting puso, naghahangad ng kapayapaan na walang gulo, kapayapaan lang, na walang dadanas ng dugo, hirap, dusa. Kasi di ba kapag may gera, nandiyan yung gutom, dusa, hirap, pagod, di ka na makatulog, di ba? Pero yung taong naghahangad ng kapayapaan para sa kapwa-tao niya at mapabuti ito, at walang gulo o kapahamakan mangyayari sa kapwa-tao niya, sila talaga yung may mga Diyos sa pagkatao nila. May mga naghahangad ng kapayapaan para walang mapahamak sa kapwa-tao nila. Ang pag-iisip pa lang sa kapwa-tao nila ng ikabubuti nito ay napakaganda na po sa mata nating mga Diyos na si Papa Jesus Christ. Kasi yung mga taong naghahangad ng kapayapaan para sa nakararami ay sila talagang mabuting tao na may Diyos sa kanilang pagkatao at isip nila, puso at isip nila. Ang isip nila yung makabubuti para sa nakararami, para sa kapwa-tao nila. Hindi sila naghahangad ng masama para sa kapwa-tao nila, bagkus yung ikabubuti lang po. Kaya kayo, huwag po tayong mag-isip ng kung ano-ano, gulo sa isip, puso at isipan natin. Bagkus mag-isip lang tayo ng kapayapaan para makasama natin ang ating mga Diyos sa kaharian nila sa langit at sa paraiso. Kaya ikaw, habang maaga pa, mag-isip lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. At lagi ka magdasal, manampalataya at manalig sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Willing lang sa pangalan niya, ay tsak na tsak. Matutupad yun. Basta maging madasalin ka lang at may faithful ka lang sa ating Diyos. Ang sabi nga, di ba, magdasal, magtiwala, at maghintay. Kapag ganun ginagawa natin sa atin, sarili, at sa pananalig natin sa ating mga Diyos, matutupad yon. Basta lagi ka lang manalig na isipin mo lang na kapayapaan para sa nakararami at siyempre sa'yo, magkaroon ka ng peace of mind at nag-isip na kung ano-ano pa sa ating kapwa-tao. Maging mabuting tao, pagsisihan lahat ng kasalanan natin, at magbago na at magbalikan yung mga masasamang gawa. Kaya ikaw, habang maga pa, magsisi ka na habang may panahon ka pa. Kasi kapag wala ka ng panahon, ay kahit ang pagsisisi mo, hindi ka na maliligtas na ating Diyos Anak. Pero kapag nagsisisi ka at nagbabago, ay maliligtas ang kaluluwa mo na ating lahat. Kaya magbago na po tayong lahat at maging believers po tayo na ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Amen. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.